Si Alice Eduardo ay isang Filipino entrepreneur na nagsimulang magtayo ng mga negosyo noong 1990s. Siya ay ipinanganak noong April 17, 1964 sa lungsod ng Caloocan, Metro Manila. Si Alice ang panganay sa apat na magkakapatid sa mga magulang na sina Andres Eduardo at Elisa Galang, na isang dentista at certified public accountant. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng negosyong pang-export ng mga damit sa Maynila, isang negosyo sa pudgeling ng bigas sa Bocaue, Bulacan at isang negosyo sa pangangalakal ng bigas sa Nueva Ecija. Ang pamilya ay nagmamay-ari din ng bowling center. Wow! Noong kanyang kabataan, si Alice ay nagsimulang magtrabaho bilang isang executive assistant sa kanyang tiyahin sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Nang makapag-ipon na siya ng sapat na pera, nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang negosyo sa construction industry. Noong 1990s, nagtatrabaho siya sa ilang mga proyekto ng gobyerno at nagsimula siyang magtayo ng mga gusali at mga infrastruktura. Sa pamamagitan ng kanyang matigang pagtitiyaga at dedikasyon sa trabaho, nakamit niya ang tagumpay sa kanyang mga proyekto at nagsimula siyang makakuha ng mga mas malaking proyekto. Sa pagtupad sa kanyang pangarap noong bata pa siya, itinatag niya ang Santa Elena Construction and Development, ngayon ay isang AAA at large B firm. Nangangahulugan ito na ang kumpanya ay may capitalization na hindi bababa sa 300 milyon at kwalipikadong magbid para sa anumang bilyong pisong proyekto. Ang Bacnotan Steel Plant ang kanyang unang major project na sinundan ng dalawa pang planta sa Santa Rita at San Lorenzo, na matatagpuan lahat sa Batangas. Dumaan rin sa maraming pagsubok ang kumpanya ni Alice na Santa Elena Construction and Development. Noong huling bahagi ng 1990s, naganap ang krisis sa pananalapi sa Asia. Ang industriya ng konstruksyon ay isa sa mga industriya na pinakamahirap na tinamaan. Si Alice Eduardo, nakakalabas lang ng mga pautang na magagamit niya para bumili ng high-end, bagong heavy equipment, ay nasaksihan ang pinakamababang punto ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, tumanggi siyang ibenta ang kanyang kagamitan ng lugi ngunit nagsakripisyo sa daan. Bumawi ang ekonomiya, at mas maraming pagkakataon ang dumating sa kanya. Salamat sa kanyang kaalaman sa negosyo, na natutunan niya sa pamamahala sa mga negosyo ng pamilya, nagawa niyang manalo ng higit pang mga proyekto. Nang magpasya si Henry Sy, ang tao sa likod ng SM, na magtayo ng SM Mall of Asia o MOA, higit pa sa handa si Alice Eduardo na gawin ang trabaho. Sa katunayan, ang kanyang kumpanya ay isa sa ilang mga construction firm na may sapat at kinakailangang kagamitan upang harapin ang trabaho. Nanalo ang Santa Elena sa proyekto at nagtayo ng pundasyon para sa MOA, gayon din ang iba pang retail ng SM, SM Pampanga, SM Bacolod, SM Seaside City Mall sa Cebu, SM City Cabanatuan, SM Olongapo City, SM City Tarlac, at SM Bay Arena, Industrial, 1, 2 and 3 Ecom Center, at mga residential complex, Sea Residences, Shell Residences, Shore Residences. Dahil sa mataas at magandang kalidad na trabaho ng Santa Elena, napansin ito ng ibang mamumuhunan. Ginawa rin ng construction company ang pile driving at precasting works para sa mga sumusunod, Soler Resort at Casino, lungsod ng Dreams Manila, Bel Grande Casino at Resort, at Manila Bay Resort. World-class talaga ang kumpanya ni Alice matapos makuha ang first-gen Siemens San Gabriel Power Plant project sa Batangas. Ang natural gas-fired power plant ay nagkakahalaga ng $600 million o 33,425,700,000 pesos. Ang Santa Elena ang kauna-unahang Filipino contractor na nagtrabaho para sa Siemens, na nalampasan ang mga construction firm mula sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagpapatunay lamang na ang kanyang kumpanya ay nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan sa lahat ng mga proyekto nito. Bilang isang matagumpay na negosyante, si Alice Eduardo ay kinilala ng maraming organisasyon at nagwagi ng maraming mga parangal. Noong 2019, isa siya sa mga itinuturing na Asia's Most Influential sa Pilipinas ng Forbes magazine. Bukod pa rito, siya rin ay nanguna sa ilang mga proyekto sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng pagtatayo ng mga rain gardens sa ilang mga paaralan sa Metro Manila. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, si Eduardo ay hindi nakakalimot na tumulong sa kanyang kapwa. Nagtayo siya ng Alice Eduardo Foundation upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, partikular sa mga batang may kanser.
Sa kasalukuyan, si Alice Eduardo ay patuloy na nagtataguyod ng mga proyekto sa konstruksyon at pagpapaunlad ng bansa, habang patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa. Si Alice Eduardo ay isang negosyante at tagapagtatag ng Construction and Development Corporation of the Philippines o CDCP at iba pang mga kumpanya sa Pilipinas. Ilan sa mga proyekto na kanyang naisakatuparan at naging bahagi sa Pilipinas ay ang pagpapatayo ng istasyon ng LRT2. Siya ay isa sa mga nanguna sa pagtatayo nito partikular sa Santolan, Pasig City. Ang pagpapatayo ng Asiana City kung saan ito ay isang integrated development project na naglalayong magbigay ng mga commercial, residential, at entertainment establishment sa Pasay City. Ang pagtatayo ng Pampanga Megalopolis kung saan ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng mga oportunidad sa pagtatayo ng mga negosyo at makapagbigay ng mga trabaho sa Pampanga. Ang pagpapalawak ng Coastal Road kung saan siya rin ay isa sa mga nanguna sa pagpapalawak ng Coastal Road sa Parañaque City upang magbigay ng mas maayos na kalsada at daanan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, si Alice Eduardo ay naglalayong magbigay ng mga murang pabahay sa mga Pilipino. Si Alice Eduardo ay may mansyon sa Forbes Park. Ang Forbes Park ang may pinakamahal na subdivision sa Pilipinas. Ang mansyon ni Alice ay may lawak na 2,500 square meter na dinisenyo ng world-class Filipino architect na si Ed Calma. Kapansin-pansin ang naglalakihang painting sa kanyang living room. Isa na rito ang napakalaking painting na inukit ng national artist na si Ben Cab na nagkakahalaga ng 5 million pesos pataas ang presyo. Makikita naman ang mga expensive plates ni Alice Eduardo. Ang brand ay Cartier na nagmula pa sa Paris, France. Hindi basta-basta ang mga pinggan ni Alice Eduardo dahil ito mismo ang ginamit ng dating reyna ng England na si Queen Elizabeth nang mag-state visit ito sa Paris, France. Ito ang wine cellar ni Alice Eduardo na milyon-milyon ang halaga. Isa na rito ang Reg Along wine na Macallan 1,765 ay nagkakahalaga ng 5 million pesos. Ang walk-in closet naman ni Alice Eduardo ay punong-puno rin ng mga luxury shoes and sandals katulad ng Christian Dior at Balenciaga. Mapapansin naman ang mga luxurious bag collection ni Alice Eduardo katulad na lamang ng Hermes Himalayan Birkin na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Ang halaga ng buong walk-in closet ni Alice Eduardo ay nagkakahalaga ng nasa 500 million pesos mula sa bag, shoes, sandals, clothes, wallet at alahas. Mayroon din mansyon si Alice Eduardo sa Tagaytay kung saan ito ang bahay bakasyunan ng pamilya. Mayroon ding napakalawak na farm sa Nueva Ecija na may sukat na 80 hectares na nabili sa halagang 800 million pesos. Mayroon din item biniling mansyon sa Sunset Beverly Hills sa Los Angeles, California na may sukat na 8,522 square feet na nagkakahalaga ng $12 million at nagmamay-ari din si Alice ng mga mamahaling sasakyan. Sa kabuuan, si Alice Eduardo ay nagpakita ng mga mahahalagang katangian tulad ng pagiging matyaga, magalang at mapagbigay sa kanyang mga empleyado at nagpakita ng pagtitiwala sa sarili sa pagharap sa mga hamon sa negosyo.